It's Sunday. By the way, hindi pa nga pala ako nagpapakilala. Ako nga pala si Allen, and today, magsa-start na tayo ng daily vlogs. May mga previous videos na rin ako na ginawa. Pero ito, iba kumpara sa mga ginawa ko dati. More on travel yon. And ngayon naman is gagawa tayo ng video tungkol sa araw-araw natin na buhay. So today, first day in the morning, ginagawa natin. Supposed to be kakain sana ako ng oatmeal. Kagabi ko pa dapat ginawa to, pero hindi ko ginawa dahil Sunday ngayon at meron tayong breakfast. Pero ito, yung gagawin nating oatmeal is para sa lunch or pwede din dinner. So yun, usually ginagawa natin tong oatmeal na to. Tinitimbang natin yan. Bumili tayo ng timbangan. Ang rolled oats natin, 40 grams lang. Kailangan to kasi kailangan natin i-track yung macros natin. Okay na yan, 41. Next, lalagay tayo ng 10 grams na chia seeds. Ito, 20 grams na walnuts. Sasabihin ko, hindi ako health nutritionist or something. No? Isa lang akong regular na tao dito na gumagawa ng breakfast para sa sarili ko. Next is 160 ml na milk. Kasi malakas kasi sumipsip ng liquid itong chia seeds. Saka yung rolled oats, ganun din. Dahil lagi kong ginagawa to. 160 is enough. Hindi siya sobrang basa, hindi rin siya sobrang tuyo. Saktong-sakto lang. Siguraduhin na natin na hindi magdikit-dikit yung mga chia seeds. Kasi pag nagdikit-dikit yan, yung gitna masyadong tuyo, hindi nababasa. Tingnan mo din sa baba, may namumuo. Yun, wala naman. All goods na to. Dahil gusto na to, lalagyan na lang natin ng creatine. This one. Usually, hindi ako naglalagay ng creatine. Tinitimpla ko to bago ako mag-start ng workout. Ang start kasi ng workout ko is alas 4 or alas 5 ng hapon. Pero dahil nga, sabi ko, kakainin natin to ng lunch or dinner, maglalagay ako ng creatine. 5 grams lang nito. Walang scoop kasi itong bilhan ko ng creatine. Kaya kailangan natin timbangin. So yun, 5 grams. Okay na yun. Lagay na lang natin dito. Next, lalagyan natin ng cinnamon. Nababanguhan kasi ako dito sa cinnamon. Masarap siya pag meron cinnamon. Kundi lang. Ganyan lang. Yan. Ayos. Mix, mix, mix. Bango. Next, maglalagay na tayo ng prutas. Ang nilalagay natin dito is saging. Yun yung pampatamis natin dito kasi hindi tayo naglalagay ng sugar or anything na pampatamis. Yun lang. Saging, then blueberry, cranberry, tsaka strawberry. Pero ngayon, yung ilalagay natin, saging lang muna, blueberry, tsaka strawberry. Ito. Meron tayo dito sa ref.
Tangina, may tape pa oh. Tapos partida, natatanggal pa yan. Oh. Ito yung ginagawa natin sa saging pagka sobrang hinog na hindi natin naubos. Ginaganito natin para hindi sayang. So meron tayong itong saging unang-una, then strawberry, blueberry. Balik muna natin yung takip ng ating freezer. Sa mga hindi nakakaalam, at syempre hindi nyo naman talaga alam kasi hindi ko naman sinasabi, ngayon lang din ako dito tayo nakastay sa binigay na accommodation ng office, no? Sa hindi nakakaalam, yan lang yung office namin. Kita nyo yung pinto na yan. Opisina na yan. Tapos itong katabi niyan, kwarto ko na. Doon tayo nagising kanina. Ito, sobrang lapad niyan. Yan. Ganun siya kalapad. Thankful tayo na meron tayong employer na nagpo-provide ng accommodation para sa mga tauhan nila. Anyway, balik tayo dito. Ito, saging. Lagay natin ito. Again, ito yung pampatamis natin para mag-bless tayo sa sugar. No? Saging, lalagay lang natin yan dyan. Tapos, strawberry. Bumili tayo ng ziplock para may lagayan tayo ng mga frozen fruits natin. Ito, lagay tayo strawberry kahit 4 na piraso. Okay na yan. Kasi naglalagay pa tayo ng blueberry. Mura lang to guys sa SM. 150 pesos lang tong blueberry. Yung isang pack. Yung isang pack nasa 500 grams yun. Hanapin nyo lang to sa SM. Basta meron yan. Frozen blueberry. 500 grams na. Yan o. 500 grams. Nakita nyo ba? Basta 500 grams yan o. Ito na yung itsura niya. Pag nalagay mo lahat. So yun, tapos na natin tong ating overnight oats. Palagay na natin sa ref. The best. Ito yung sinasabi ko na meal prep natin. Pack na yan lahat. Ginawa ko to no Friday or Webes. Pero marami yan. Madami na ako nakain. Ito. Initin natin itong isa. Stir fried tofu lang to. Na may broccoli, tapos carrots. Yan. Tinitimbang natin yan. 200 grams na yan lahat. Para sa akin, enough na to. Para sa isang kainan. Bago natin initin to, balik muna natin itong mga frozen fruits natin. So next, magsasaing na lang tayo para sa ating breakfast. By the way, kahit ganito yung office natin, at least libre yung bigas natin dito. Kahit tubig, libre. Ganito yung mga malulupit magsaing. Tatakalin mo lang yun ng kamay. Ganyan lang siya. By the way, kahit yung gasol namin dito, libre. Pero hindi tayo magsasaing dyan. Dito tayo magsasaing. Pag naluto na yung kanin natin, lalagay na lang natin to sa taas ng kanin. Pagluto na, para uminit din tong ulam natin. Or pwede rin ilagay natin yung mainit na kanin dito sa loob para uminit yung ulam natin. Pero usually, pagka hindi mainit yung kanin natin or sabihin na natin bahaw pa yung kanin natin, lalagay natin lagi yun sa microwave. Meron tayong microwave dito. Pero dahil si Ryan, walang kwinta. Ginagawa natin minsan, iniinit natin sa kawali. Pero yun nga, dahil meron naman tayo mainit na kanin, ba't kailangan pa natin initin sa kawali? Sa pakingkit eh. Daddy, chill. So yun, luto na yung kanin. Lalagay na natin to. Kuha tayo ng kutsara. Tapos lalagay natin dito. Para uminit yung ulam natin. Bali yung sinasayang natin, isang kainan lang yan. Kasi pinipilit ko na kumain ng 2 beses lang sa isang araw. Maliban sa tipid na, mas lilit tayo. Kasi nagka-cut kasi ako ngayon. Wala naman tayong competition na sasalihan or whatsoever. Pero papalaki tayo ng ating wazo. So yun, takpan na lang natin. Then nantayin natin siguro na mga 3 minutes or 5 minutes. Tapos kakain na tayo. Meron pa pala ako nakalimutan. Mag-add pa pala tayo ng isa pang ulam. Additional protein.
to, ice cream. Joke lang. Isda ito. Paksiw. Dito ko nilagay. Kailangan muna natin itong prituhin para mas masarap. Ginagawa ko itong paksiw na to para tumagal yung shelf life ng ulam natin. Paksiw na galonggong. Pipirituhin natin para mas lalong sumarap. Konting mantika lang kasi isang piraso lang naman lulutuin natin. Puta. Sa mga hindi pa nakakasubok ng paksiw tapos pinirito, try nyo guys, masarap siya. Yung paksiw nag-a-add siya ng extra flavor doon sa pag pinrito mo. Basta, okay na yan guys, luto na. Additional protein, GG for the win. Huh? Effective yung dips natin sa pag-iinit ng ulam sa rice cooker. Kaya na. Sa mga magtatanong kung paano ko ginagawa itong ulam ko na meal prepping, siguro tignan natin kung magagawa natin ng video yun. Matagal ko na kasi siyang ginagawa. Nag-start ako January. Then, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. So far, okay naman. Ngayong week kasi, yung ulam na naisip ko na gawin is yung stir-fried tofu. Actually, hindi na bago sa akin to kasi lagi ko siyang ginagawa. Pero yung alternate nito is ground beef na stir-fry, then chicken. Iba-ibang luto ng chicken. May adobo, may parang stir-fry din, ganun. Pero hindi ako nagpe-prepare ng ulam na may sabaw. Kasi I think mas maliit yung lifespan nun pag nilagay natin sa ref. Dahil yun nga, sira yung microwave. Pag gusto ko kumain ng may sabaw, ang ginagawa ko, nagluluto ako noon linggo, then hanggang Lunes lang yun, yung pinakamatagal niya. Nauubos ko kagad. Our last bite. At dahil tapos na tayo kumain at maghugas ng plato, ang next na gagawin natin ay, I hate this one. Pero wala tayong magagawa. Kailangan natin gawin ito. Ano pa? E di maglaba. Kaya ko to. Tangin, lagi ginagawa ito. Bata pa lang ako, lalaba na ako. Ba't kasi kinain-kain pa ni Adan at saka ni Eva yung apple eh. Di sana nakaubad tayo ngayon. Laba. Wait, meron akong idea para sumaya habang naglalaba. Switch. Switch. Last two. Last one. So yun, tapos na tayo maglaba. Nakita naman. Bango. Dahil tapos na tayo maglaba, deserve na natin magpahinga. Alam naman natin na yung kapares ng pagpapahinga ay merienda. So bago tayo bumili ng merienda, maliligo muna ako kasi puta, ang init! Balikan ko kayo maya-maya, maliligo lang muna ako. Yun, tapos na tayo maligo and kitang-kita naman, no? Kinis! Parang belo! Dumi ng ngipin ko, ah. Toothbrush muna tayo.
Tapos na tayo mag-toothbrush. Bibili tayo ng merienda dahil magpapahinga na tayo. Nakakapagod talaga yung Sunday na to, lalo na kung maglalaba ka. Alam naman natin na yung paglalaba, or baka sa akin lang, nakakabuwisit talaga yung paglalaba. Pagkatapos maglaba talaga, ang ginagawa ko pala, magpahinga. So, bibili tayo ng merienda. I think magugustuhan nyo rin. Pero ako kasi favorite ko yung pagkain na to. Kaya, let's go! Saan banana ko yung ate? Isa lang. Plastic? May biko kayo? Wala kayong biko? Bukas na. Yun lang. Bukas na. Tapos isang kamote Q. Yun, nandito na tayo sa bahay and ito na yung binili natin na merienda. Ito, banana Q. Tapos, kamote Q. Tarap yan. Ang gusto ko sana bilhin is yung biko, kaso yun nga, sinabi nila ubos na. Naunahan tayo. Pero okay lang. Masarap pa rin naman to. Dahil nga Sunday ngayon, rest day. Usually, ito lang naman yung ginagawa ko. Hindi ako masyado lumalabas sa bahay, pag-alagala kung saan-saan. Dahil yung trabaho natin is nasa field palagi, no? So, Lunes hanggang Sabado, lagi tayong nasa labas. Hindi ko na hinahanap yung weekend na gala. Pupunta ako kung saan-saan. Dahil yun nga, lagi naman ako nasa labas halos araw-araw. So, walang rason para alis pa ako ng linggo. Yung linggo, ginagawa ko na lang talagang pahinga. Siguro hanggang dito na lang. Tignan natin kung masusundan pa to. And like, comment, and subscribe na lang sa channel ko kung nagustuhan nyo ang video na to. Hanggang dito na lang. Paalam!